Okay, so sa video to, ituturo ko naman sa inyo yung printf at scanf. So ano yung printf at scanf? Originally, ang printf at scanf, ito yung sa sa C language. Since ang C++ ay galing kay C language, so nababasa ni C++ yung printf at scanf. Okay, so para mas maintindihan natin, simulan natin. So, click natin to, no? Okay, antay lang. Medyo mabagal. Yun. Okay. Yan. So, maglalagay tayo dito ng header file. Okay, so yung header file na ilalagay natin, ito. Okay, so kasama yung found sign. Yun. Include stdio.h. Ayan. stdio.h. So, content niya si printf at scanf. Okay, syempre, lagyan natin si Kunayo. Okay, so ito. Include kunayo.h. Ayan. Okay, now maglagay tayo dito muna ng void main. Okay. Ayan. Open curly brace. Now, ang printf kasi para din siyang cout. So, yung cout, syempre, kung ano yung mga ginagawa natin sa cout, yun din na pwedeng gawin sa printf. Katulad ng mga \n, pwede rin kay printf. Okay. Now, lagyan natin muna. Printf. Ayan. Parenthesis, then, double quotes. Open double quotes. Lagyan natin. Welcome to C++. Ayan. Then, again, double quotes, and closing parenthesis. Okay, so lagyan natin semicolon. Ibig sabihin, syempre yung tulad ng cout, pag sinabi mong semicolon, yun ang end ng statement. Okay, so ayan, lagyan natin dito ng getch. Yun. So subukan natin, run natin. Yun, no? Okay, lagyan natin ng clear screen. Okay. Ayan, lagyan natin ng clear screen. Run. Yun. Now, maglagay naman tayo dito ng variable. Okay, so gagawin natin is yung computation. Addition, katulad ng ginawa natin sa C at cout. Okay, so burahin na natin to. Burahin natin to. Ayan. Now, lagay tayo dito. Integer. Ayan, yung ano ulit, yung integer type na variable ang ilalagay natin dyan. So, lagyan natin int 1. So, hindi natin i-explain na yan, ha? Hindi ko na-explain yan kasi na-explain ko na yan sa C in at cout. Int 2 and sum. Ayan. Okay. Now, lagay ko nga ito muna rito, no? Yung keyboard para medyo ayan. Dito. Para hindi ako nahihirapan. Okay. Now, so lagay natin dito printf enter integer 1. Diba? So, yung parang ano rin, diba? Parang C in at cout din. Ayan. Ito ngayon si scanf. Ito ngayon. So, lalagay natin dito. Okay, ito ito.
scanf, ito yung pinaka-cin eh. Ayan. So, ano uli yung variable natin? Integer type, di ba? So, int siya. So, gagawin natin ngayon, tatawagin natin yung maglalagay muna tayo dito ng double quotes, percent, si percent, ayun, percent %d. Ayan. So, ibig sabihin itong percent %d, ina-expect ni scanf na ang variable na i-input sa kanya ng user ay integer type. Kaya, percent %d. Then, comma. Now, maglalagay tayo dito ng ampersand. Ayan. Ampersand. So, explain ko mamaya si ampersand kung para saan ha. Okay, so tawagin natin si int1. Ayan. Okay. Ang variable name natin na int1. Okay, so babasahin lang siya ni scanf. Halimbawa, nag-input si user. Kumbaga, nag-input si user, halimbawa, number 10, halimbawa, no? I-store lang niya yon or babasahin lang ni scanf yung value na 10 na in-input mo at i-store niya ito sa variable na int1 kapag merong tinatawag na address of operator. Si address of operator, etong ampersand na to. Kailangan yan. So, sa madalit salita or in a practical explanation, yung variable name o yung variable is kailangan niya talaga ng address, which is ampersand, para i-accept niya yung value na i-input ni user. Okay, so tuloy na rin. Printf. Okay, again. Enter integer 2. Ayun. Okay. Now, lagyan natin scanf. Again, ina-expect ni scanf na ang i-input natin sa kanya ay integer. So, lalagyan natin %d. Ayan. Then, syempre, yung variable natin na int2, kailangan niya ng address of the operator o nung address. Ampersand again. Okay. So, lagyan natin int2. Ayan. Int2. Ayan. Okay, so medyo urong-urong natin to, no? Medyo, ayan, para mas malinaw. Ayan. Ayan. Tapos to medyo usod natin. Ayan. Para medyo mahiwalay siya talaga. Ayan. Yun. Now, again, lagyan natin. Tawagin natin si sum. Sum is equals to int1 plus int2. Ayan. So, lagyan natin printf. The sum is, ayan. So, syempre, ang magiging result niya is, ano? Syempre, magiging result niya is integer. So, ilalagay natin ngayon %d. Ayan. Okay? Then, lagay natin dito sum. Ayun. So, subukan natin. Run. Yun. Subukan natin 100 or okay, 100. Then lagyan natin 150. Yun naman. 'Di ba? 250.
So, napansin niyo parehong-pareho, di ba? Medyo ano lang talaga yung scanf, medyo parang nakakalito lang, no? So, again, iba naman. So, katulad ng ginawa din natin sa C in at C out, burahin natin to. Teka. Yan. Burahin natin yan. Burahin din natin to. Delete natin. Yan, burahin natin to. Okay, so tingnan natin. Enter 4 integer. Okay. Now, palitan natin itong mga variable. Lagyan natin N1, N2, N3, N4. Ayan. So, again, itong enter integer na ito is, gawin na lang natin 4 numbers. Burahin natin to, no? Okay, burahin natin. Enter 4 number to add. Yun. So, syempre, ito muna lagay natin, no? Para hindi man, ito. Ayan, ayan. Now, lagay natin dito. Hindi. Mamaya na yan. Scanf. Ayan. Lagay natin. So, ilang variable yan? Ilang N1, N2, N3, N4? 4. So, gagawin natin 4 na %D. Ayan. %D, %D, and %D. Ayun. Ayan. Now, iwalin natin yun. Now, maglagay tayo dito. Ampersand, lagyan natin N1. Yun ang address niya. Then, ampersand again. Sabi, ayun. N2. Again, ampersand again. N3. Ampersand again. N4. Yun. So, subukan natin ngayon dito. Maglalagay tayo ng sum equals N1 plus N2 plus N3 plus N4. Yun. Diba? So, ano natin dito? Lagyan natin dito. Para medyo hindi naman masyadong hiwa-hiwalay. Ayan. So, subukan natin ngayon. Yun, no? So, lagyan natin 20 30. So, lagyan natin ngayon ay 10. Okay. Then, lagyan natin is 10 again. Ba? The sum is 50, 15. Bakit kaya? Bakit kaya? 50, 15, ano? So, anong reason? Nalimutan natin lagyan ng variable C o ng ampersand C N4. Ayan. Ayun. Kamali. O nalimutan lang natin. Hindi mo nagkamali. Nalimutan lang natin. Palusot pa, no? So, run natin. Yun. So, again, 20, 30, 10, N. Lagyan natin 40. Yun. The sum is 100. Okay? So, ganun lang kadali. Okay, so hanggang dito na yung ating tutorial. Magkita-kita tayo ulit sa susunod pang mga tutorial.